ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Tipikal na baryo lang ang probinsya namin sa Samar. Madalas walang ilaw dahil laging nasisira yung poste ng kuryente namin sa hindi maipaliwanag na dahilan. Malapit naman sa dagat yung bahay namin. Kapag high tide, saka kami naliligo ng mga kaibigan ko dun sa pantalan. Di kalayuan sa bahay namin. Although, ilang hakbang lang naman sa bahay namin dagat na. Mas gusto pa din namin maligo sa pantalan. Minsan naligo kami ng mga kaibigan ko dun sa pantalan. Napagkwentuhan namin yung bagong lipat na mag-asawa na malapit yung bahay nila sa kakahuyan. Nagtataka daw sila kasi simula nang dumating yung mag-asawa na yun sa lugar namin, hindi pa nila ito nakikitang lumabas tuwing umaga at hapon. Pero kapag sapit na ng alas 5, saka naman daw nila makikita yung matandang babae na naglalakad na parang hinang-hina na. Ganon din yung asawa niya na may bitbit lagi na panggatong. Pero pag sapit ng gabi, sing bilis o lakas naman daw nila. Mailap daw ang mga ito sa mga tao at hindi nakikipagkwentuhan at hindi halos makatingin ng diretso. Kataka-taka din yung huni ng kikik na simula nang dumating sila, lagi naming naririnig. Pero hinayaan na lang namin dahil wala namang masamang nangyayari sa baryo at ayaw din naman naming manghusga sa tao. Baka mamaya mali pa yung naisip namin. Mahirap na. Baka kami naman yung mapahamak. Makalipas yung ilang araw, binalita sa amin ni Papa na buntis daw si Mama ng 4 na buwan na. Hindi daw nila agad nalaman kasi wala namang nararamdaman si Mama na karamihan na nararamdaman ng mga buntis, kagaya ng paglilihi at yung morning sickness na sinasabi nila. Kaya nung mahilo daw si Mama at dinala sa center, dun palang nalaman na 5 buwan na pala siyang nagbubuntis. Malaki naman kasi talaga yung tiyan ni Mama kaya di namin nalata na buntis din siya. Siyempre tuwang-tuwa kaming lahat dahil wala pa namang pasok sa school nun. Lagi sa akin ni Papa pinababantay si Mama dahil silang dalawa ni Kuya laging nasa laot para mangisda. Kapag umuwi sila Papa, kami naman ni Mama yung naglalako ng mga nahuli nilang mga isda at alimasag. Depende sa season yun. Minsan, merong pusit at iba pa. Para sa akin, yung ganong klaseng buhay, masaya na. Kontento na ako. Pero syempre, laging sinasabi nila Papa at Mama na magtapos kami ng pag-aaral dahil yun lang daw ang maipamamana nila sa amin. Isang araw, inabot kami ni Mama na halos mag-aalas 6 na ng gabi sa daan dahil sa paglalako ng mga isda at alimasag. Naubos naman namin yung paninda namin. Bago kami umuwi, namili pa kami ni Mama ng bigas at iba pang pangangailangan namin. Nang pag-uwi na kami, nakasalubong pa namin yung mag-asawa na bagong lipat.
Nabunggo pa nila si mama nun na muntik na ikabagsak niya. Buti na lang, nasa likod niya ako nun. Sabay na hinawakan siya ng matandang lalaki. At ganun na lang ang gulat namin ni mama nang hinawakan siya sa tiyan ng matandang babae. Di ko talaga makalimutan yung sinabi niya na buti na lang daw at hindi siya bumagsak. Baka daw kasi mapano yung pinagbubuntis niya. Alerto naman si mama nun na inalis yung tiyan niya sa pagkakahawak ng matanda. Sa kanya ako hinila, papalayo. Habang naglalakad, tumingin pa ako nun sa likuran namin para tingnan sila. Pero, laking gulat at kaba ko nang wala na sila dun. Nakakatatlong hakbang pa lang kami ni mama. Si mama nun, pumara na ng tricycle. Nagtaka pa ako dahil kuripot si mama. Never kaming sumakay ng tricycle pa uwi. Lagi lang kaming naglalakad. Nung tingnan ko si mama, nag-alala na ako sa kanya dahil yung itsura niya parang binabad sa suka. Tapos yung labi niya sobrang putla. Tagaktak na din yung pawis niya pero malamig at mahangin naman. Napansin ko din yung pagpilipit niya sa tiyan sa sobrang sakit. Doon na ako naalarma dahil sa nakikita ko kay mama na wala na yung takot ko sa dalawang matandang mag-asawa, kundi napunta na yung atensyon ko kay mama na halatang masama yung pakiramdam. Pagdating namin sa bahay, si Papa na yung nag-asikaso sa kanya. Inutusan na lang ako ni Papa nun na asikasuhin yung pinamili namin at kakainin namin. Tinulungan na din ako ni Kuya nun. Tinanong pa ako ni Kuya kung anong nangyari. Saka ko naman kwento sa kanya yung nangyari sa amin. Ilang oras lang nakatulog na din si Mama. Ang sabi sa amin ni Papa, napagod lang daw si Mama sa paglalako namin. Pero okay na daw si Mama. Kailangan lang daw niya magpahinga. Kinagabihan, tahimik na ang lahat. Wala namang ulan o kahit ambon lang. Pero, biglang nawala ng kuryente. Sa isip ko nun, panigurado, ilang araw na naman niyang walang ilaw na kinaiinisan ko. Naiirita pa ako dun sa ingay ng kikik. Sobrang lakas kasi na parang nakakabingi na. Hinayaan ko na lang dahil nasanay na kami. Although, kakaiba yung huni niya nung gabing yun. Nasa kalagitnaan ako ng pagtulog nun nang magising ako bigla sa malakas na kalabog sa bubong namin. Parang may nalaglag sa bubungan na malaking tao. Imposible naman kasi nasa pusa lang yun dahil sobrang lakas niya. Maya-maya lang, parang may naglalakad na sa bubungan na mabibigat yung mga paa na di mo iisipin na sa pusa yun. Nagtaka din ako kasi yung huni ng kikik biglang humina. Maririnig mo pa rin naman siya pero mahina na nga lang. Sabay na may narinig kaming kaluskos sa kwarto nila mama. Nagkatinginan pa kami ni kuya nun. Sabay pa kami bumangon para puntahan sila mama. Saka sinindihan yung kandila para magsilbing ilaw namin. Nang makapasok kami sa kwarto, nakita namin si mama na putlang-putla at namimilipit sa sakit ng tiyan. Si Papa naman, nakayakap kay mama habang nakaupo sa kilid ng papag at sinisenyasan kami, huwag maingay. Dahil nababalutan na ako ng takot, napayakap na ako kay kuya nun. Hindi pa rin kami umaalis sa pagkakatayo sa kilid ng kutso nila mama. Sa kanila pagkangkandila sa maliit na lamesa doon. Nakikiramdam kami lahat sa paligid namin. Although nag-aalala kami sa kondisyon ni mama, nananatili kaming tiko mambibig dahil sa hindi namin alam kung ano yung nangyayari. Hindi nagtagal, narinig na naman namin yung ingay sa bubungan. Pero ngayon, huminto banda sa papag kung nasaan si mama. Parang may kinakalkal siya doon sa bubungan na hindi ko maipaliwanag.
Sa bintana naman namin, banda sa ulunan nila Papa, rinig namin yung parang may sumisira ng bintana namin. Nayari lang sa makakapal na kahoy. Hindi na mapigilan ni Papa nun. Bigla siya tumayo at saka kinuha yung sundang o itak na pahaba. Sabay na inutusan niya si Kuya na kumuha ng asin at bawang, pero pabulong lang, para daw ibigay sa amin yung iba. Saka naman pinagsaboy nila ang asin sa bintana, at ganun din yung bawang saka lumabas si Papa at Kuya. Rinig na rinig ko pa yung boses ni Papa, nagalit na nagmumura, habang inuutusan si Kuya na isabo yung asin sa tapat ng bahay namin. Si Mama nun, nawala na ng malay dahil sa tindi ng sakit ng tiyan niya. Sisigaw na sana ako nun para humingi ng tulong kay Papa. Pero nagtaka ako sa sinulin na pula na sobrang haba na nakalambitin mula sa bubong namin. Buti na lang may maliit na balisong si Papa sa maliit na lamesa malapit sa papag. Kinuha ko yun at saka ko ginamit pangputol sa pulang sinulid. Pero laking gulat ko nang maputol ko yun. Puro dugo yung kamay ko. Sa pagbuka ko ng kamay, nakita ko ang maliit na nahiwa na dila na gumagalaw-galaw pa. Sabay sigaw ko nun sa takot. Dahil sa pagkakarinig nila Papa sa pagsisisigaw ko, dali-dali silang pumasok nun sa kadumiretso kay Mama. Siguro inisip nila kaya ako sumigaw dahil nawala ng malay si Mama. Pagkapasok kasi nila sa kwarto, si Mama agad nakita nila. Saka lang ako nilang napansin nang makita nila yung duguan yung kamay ko. Tanong pa sila kung nasugatan ba ako, pero wala naman akong sugat. Saka ko tinuro yung putol na dila sa sahig. Si Papa nun lalo pang nagalit at saka lumabas ulit bit-bit yung asin at bawang saka sinaboy sa bubungan. Dahil sa tindi ng kaba at takot ko, nawalan na ako ng malay. Ang huling natatandaan ko na lang ay yung pagsigaw ni Papa na papatayin niya yung aswang. Kinabukasan, nagising ako na nag-iiyakan sila Papa, Mama at Kuya. May manggagamot at mga tao na din sa bahay nun. Dahil sa pagtataka, saka ako nagtanong kung anong nangyari. At doon sinabi ni Kuya na wala na daw yung sanggol na sinapupunan ni Mama. Napaiyak ako noon sa labis na lungkot at awa kay Mama at sa kapatid namin na hindi na isinilang pa. 2 aswang din daw yung sumusob sa amin kagabi. Dahil sa lakas daw ng kutom ni Papa na yung bagong lipat nga yung nangaswang sa amin kagabi, pinuntahan nila yun pero wala na silang nadatnan. Pagkapasok daw nila sa bahay nung mag-asawa sobrang baho daw na malansa yung buong bahay na may mga bahid pa ng dugo. Dahil sa tindi ng galit ni Papa, sinunog niya yung bahay ng mag-asawa para hindi na daw nila ito balikan pa. May nakapagsabi din sa amin na nakasalubong nila yung 2 mag-asawa sa daan na nagmamadali. Duguan daw yung bibig na matandang babae na parang naputulan daw ng dila. Uusisain pa sana daw nila, kaso mabilis daw na naglakad papalayo yung mag-asawa. Nalingat lang daw sila sandali, tapos di na nila nakita. Wala na rin kaming balita kung nasaan na yung matandang mag-asawa na yun, simula nang mawala sila sa baryo namin. Mahirap at masakit yung nangyari sa amin, lalo na kila Papa at Mama na nawalan ng anak. Pero pinagsa Diyos na lang namin ang nangyari at pinagdasal na protektahan niya kami. Hindi na rin nabuntis pa si Mama simula nun. Dinamdam niya kasi yung pagkawala ng kapatid namin. Ilang taon na rin nangyari yun. Pero hanggang ngayon na may asawa na ako, lagi pa rin ni Mama naaalala yung kapatid namin na pinagbuntis niya. At nakatanim pa rin sa utak namin yung malagim na pangyayaring yun.